Now, do something about that, sir. Kausapin mo si SC, kausapin mo yung DBM. Yes, It's Senator. easy for you to say because hindi naman ikaw nag-overtime eh. Yes, Senator. Thank you. Now, Oh. meron lang po kong slides pakita. Sa San Lazaro Hospital, actually ang purpose ng visit ko is para sa mga nurses. And then while I was already there, so nakita ko to, hindi ko pwedeng palampasin. Yung construction na yan, ang tagal-tagal na ano nangyari. And we're talking about by the hundreds of millions. Nakatiwangwang dyan, hindi matapos-tapos. Yes, Mr. Chair, dalawang issue. Actually, tatlo. Una, PhilHealth, and then DOH. And then some hospitals na nakita ko merong nagaganap na korupsyon. But first, like you said, kanina sa PhilHealth, I really share your sentiments to the fact na dapat taasan yung coverage ng PhilHealth para sa mga mahirap. Kasi nga I have experienced that na yung mga mahirap na kababayan, in fact, first that experience, pumunta ako sa San Lazaro Hospital recently at tinatanong ko, bakit merong cashier dito? This is supposed to be a public hospital kasi meron daw certain mga services, supplies na hindi kino-cover ng PhilHealth. So sabi ko nga, bakit hindi i-cover ng PhilHealth lahat? So ano mangyari doon sa hindi kino-cover ng PhilHealth? Yun nga po yung sinasabi nyo, Mr. Chair. Pupunta sa politiko, pupunta sa PCSO, pupunta sa malasakit, sa DSWD, dapat hindi na. Kung akong tatanungin, Mr. Chair, dapat hindi na yung mga GL na yan, dapat kakansilin na yan. Kasi, bakit kailangang mamigay ang politiko ng ayuda na galing sa gobyerno para pampagamot ng mga mahirap ng kababayan when in fact, kaya naman gawin ng gobyerno yon, but kinakailangan idampa sa politiko, kaya nakakatok sa pinto itong mga mahirap ng kababayan, like you said, Mr. Chair, para lamang bayaran yung copay nila. And it happens all the time. In fact, sa data ko, more than 2,000 na ang lumapit sa aking opisina since January 2025 dahil meron silang balanse sa kanilang bill sa ospital. It's either yung kanilang kamag-anak ay hindi makalabas o dili kaya yung bangkay ng kanilang kamag-anak ayaw i-release. Bakit hindi kinover ng PhilHealth? So if you allow me, Mr. Chair, pwede ba akong magtanong sa PhilHealth? Go ahead. Before they make their updates and presentation. Go ahead po. Okay. PhilHealth, meron kayong 866 accredited animal bite center. Am I right? 866? Yes po. At ang benefit package para sa animal bite, anti-rabies, is 5,000 lang, tama? Or up to 6,000? 5,000. 5,850 po, Your Honor. Do you think that's enough? Tama na ba yan? Sapat na? Limitan po sa mga bakuna po para sa kagat ng aso at saka pusa po ay nagkakahalaga ng mga 2,500 to 3,000. Yun po ang kalimitan pong mga kasong na-encounter. Kaya ko tinanong po yan kasi pag pumunta ka sa mga animal bite center sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ang kino-cover nga lang 5,000 to 6,000. Ang charge is 20,000. So may balanse pang 15,000 yung pasyente. Ano gagawin niya ng pasyente? Di pupunta pa siya sa mga politiko tulad na banggit ko. Bakit di niya taasan yung coverage niyo? From 5,000, pwede siguro gawing 15,000. At least malapit-lapit sa katotohanan, and then yung natitirang 5,000, kung 20,000 yung singil ng clinic na yon, at least i-write off na lang yung 5,000. Kaysa sa 5,000 yung benefit na babayaran mo against 20,000, so may 50,000 balance, medyo masakit nga dun sa ospital yon o sa center. So taasan niyo po yung coverage. Can you do that? Para nang sa gayon, wala na pong mamamatay na mga tao dahil sa animal bites. Kasi kadalasan, yung mortality na mamatay
natatakot sila magpa-injection dahil wala silang pera. If I may, Your Honor po. Yes, sir. Sige po, kasi po yung pinagbabasihan po namin ng coverage, kinukuha po namin yung datos sa mga hospital at mga provider at parang kinukuha po namin yung average. Siguro po ay natataon na ripasuhin po muli namin yung aming mga datos. Exactly. Thank you, sir. So also, kausapin niyo rin po yung mga hospital na binigyan accreditation na ito, tinaasa namin yung benefit package. Dapat yung balanse, kung meron man, i-write off niya na lang. Huwag niya singil sa pasyente. So therefore, wala na dapat masisingil sa pasyente. Full pay. Yes, Your Honor. Actually po, nung una ko pong pag-upo, kinausap ko na po yung Private Hospital Association of the Philippines at ang Philippine Hospital Association. At may pagpupulong pa po kaming gagawin. Para nga po, yung pong aming coverage, lalo na po nga dun sa mga ward accommodation, ay magawa na negotiated na halos wala nang ilabas na out of pocket yung ating pasyente. Dalawang tanong na lamang po. Sabi kanina ni Chairman, merong balanse, pag nagkakaroon ng balanse sa ospital, lumalapit sa mga politiko, bakit, since it's a universal healthcare, bakit hindi lang sagutin ng PhilHealth lahat ng bill ng mga mahirap nating kababayan? Ba't pinapagod pa yung mga mahirap natin mga kababayan, mga pasyente na umikot, kumbaga around the world, after sa PhilHealth, pupunta sa DSWD. After malasakit, kuminsan pupunta sa PCSO, punta sa PAGCOR, punta kay Mayor, punta kay Congressman, punta kay Senator, etc. etc. Ba't ganun? Pwede bang gawin niyo ng paraan na i-cover na lang lahat, MOA kayo sa mga ospital na accredited, na kapag may babayaran namin, tulad sinabi ko sa animal bites, malapit sa katotohanan, ilapit-lapit namin, pero dapat write off na after that yung balanse nang sa gayon, hindi na kailangan pa lumapit sa mga politiko, tulad nga sinabi ni Chairman, ang mga mahirap na kababayan. Okay, pumunta naman tayo dun sa mga healthcare provider. Meron din ako natatanggap na reklamo mula sa mga hospitals, mga doctors na hindi nababayaran yung mga claims na pinal na sa PhilHealth. At the last time I attended a hearing pertaining to PhilHealth tungkol dun sa mga hindi nababayaran ng mga bills, meron ata kayong 4 na third-party HITPIC, and I suggested that time na gawin na lang isa at dapat gawing electronic. Kasi bakit isa? Para uniform yung pag-submission ng bill at mas mabilis. Kasi kung 4, meron yung isa dyan mabilis, meron isa dyan mabagal, meron isa dyan pabalik-balikin ng yung bill, babalik ulit sa doktor kasi kulang pa ng mga dokumento, etc. etc. Ano po nangyari doon, Dr. Mercado, sir? Salamat po, Your Honor. Doon po sa mga past due, naglabas po kami agaran nung pagka talaga po sa akit nung flexibility claims payment. Doon po sa mga hindi po nabayaran dahil po naglapse yung 60-day payment, 60-day period. Umabot po yun na about 8.8 billion. Inuumpisahan na po namin i-process. Hanggang September po yun na binibigyan po namin ng pagkakataon yung mga hospital na mag-file. Doon po sa third-party provider nung mag-i-claim sa paglo-load po ng kanilang claims para po pumasok sa sistema namin. Ang sineset po namin ay standards at sinecertify po namin yung kada provider. Pero ang option po kung sino po yung kukuha ng provider ay nandun po talaga sa facility po kasi may iba po gusto nila sila po ang mag-code. Hindi po, hindi po. Kahit saan bansa ka pumunta, isa lang yung service provider, isa lang yung third-party service provider. Bakit ginawa yung 4? Kasi may mga kumikita dyan dahil sa kontrata. Nakakalito po sir pag 4. Only here in the Philippines na ang dami mga HITPIC or third-party HITPIC provider kung tawagin. Pumunta kasi ibang bansa, sa Europe, sa US, isa lang. Alam mo, sa California, isa lang. Bakit po sa atin dami? Medicaid sa US, isa lang ang nagpo-process ng bill. Bakit sa atin marami? Kaya nga nagkakalito-lituan dyan, sir. Kasi meron yung
provider na mabagal, may provider dyan na talagang mangiipit at hindi magbabayad ng serbisyo ng doktor, ospital. Meron dyan, pabalik-balikin yung pag-submit ng dokumento, back and forth. Why don't you make it just one? Bakit kailangan apat, sir? Hindi ko magets. Bakit po apat? Apat, 5 o 5? O baka ngayon in-increase nyo, ginawa nyo siguro ngayon 20. Ilan ba, sir? Sir, kung bibilangin po yung nagdi-develop ng kanilang sarili, higit po ng 4 yon. Higit Kasi 4. po yung mga hospital mismo ang nagdi-develop internally. Pero yung pong datos na nakokolekta namin po, standard po yon. Kaya pag pumasok na po sa sistema namin, pare-pareho na po yon. Pero Hindi, sir, eh. So during the last meeting, hearing na I attended, ang binigay na reason ay depende raw doon sa HITPIC provider. Depende sa standard ng HITPIC provider. Kaya nga, bakit hindi na lang isa magpabid kayo at isa lang yung capable talaga na kayang-kaya niya ma-handle by the thousands of bills, regardless if it's every day or every week or every month. Just one. Para hindi po pang kalituan. I suggested that already long time ago. At hindi pa rin kong ginagawa, sir. Bakit po, sir? Anong meron? Natatakot kayong kanselahin yung kontrata nung, diba? Dahil meron mawawala ng kita? Sa palagay nyo, sir? Sir, ang mga government po standard kasi yun po ay dinevelop ng No, sir, DG. Yun po ang titingnan po namin na platform ng po. claims. Yes po. Oh, Yun 90 po yung days na sabi ko, yung HITPIC yun, di ba ang tawag doon sa inyo? yun po yung naglo-load. Ang nagpo-process po kami kasi yung back-end po sa amin eh. O kaya nga, so bakit kailangan pang napakarami? Sige po at pag-aaralan po namin na yun nga, nakasaad naman po sa UHC na with DOH, magdi-develop po kami nung sistema na standard po para sa lahat. Para sa lahat. Very Yes po. good. So, yung pong mga unpaid hospital dues na 59 billion, ano po nangyari doon? Yung pong I think parte po nun yung 8.8 billion na nabanggit ko kanina. Yung natitira po ay unti-unti na rin po naming bilis yung pagproseso. Meron ho kasi dyan may mga tinatawag na denied claims or return to hospital. So yung po pating proseso nun pinapaigsi na po namin. Pero yung going forward po prospectively, mas tutok po ako doon at nakikita po na mas maganda na po yung payment cycle ng ating mga hospital. Pero yung pong nakaraan ay tututukan ko na rin po at aayusin na po yung pagpoproseso. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my next question mamaya na lang sa DOH. Yung sa pustiso, natupad na po ba yun? Yung libreng pustiso? Parang hindi pa yata kasama yung pustiso. Hindi pa yata. Parang check up lang po ito. Please explain nyo po, PhilHealth, kung anong benefit packages sa dental ang pwedeng i-avail ng mga kababayan natin. Check up sa mata. Sabi nyo. At libre salamin. Mr. Chair, Opo. kasi maraming pupunta sa akin sa Action Center ko, mahirap ng kababayan, na nangangailangan ng pustiso. Sinabi ko na sa pilit to nung dati, sabi nila pag-aaralan daw. I think the predecessor of Dr. Edwin Mercado, what happened to it? Diba si Yusek Chong nandito noon, na sabi sige pag-aaralan. So hanggang ngayon, napalitan na, ikaw na yung bago, pag-aaralan nyo pa rin. Dapat magbigay tayo ng libreng pustiso, lalo sa ating mga senior citizens. Maski na hindi senior citizens, mga hirap na kababayan, because tingnan nyo, yung taong walang pustiso, dalawa yan eh, mahirapan siya makahanap ng trabaho. Pangalawa, nabubuli siya. Nawawalan siya ng self-confidence. Pangatlo, hindi siya nakakain na maayos. Yung nutrients, hindi na pupunta na maayos sa kanyang katawan. Because kulang siya ng ngipin para ma-process, ma-chew yung food. Bakit din lang tayo magbigay ng libreng pustiso? Pinangako ko na po yan sa mga pupunta sa Action Center. Sabi ko, sabi ng PhilHealth, pag-aaralan daw nila. So, sir, bago ka mapalitan, siguro kailangan may push. Parang legacy mo, sir, di ba? Para kung halimbawa wala ka na sa PhilHealth,
Kunyari, mapalitan ka na, o akin yan. Diba? Diba, Yusek Chong? Why don't you do that, sir? At least yung sabi mo yung yung libreng palinis, Yes. thank Tama you. na po yun. Tinupad niyo po yung pangako niyo. In fairness doon sa dating secretary, what's his name? President? Mr. Emmanuel Ledesma, no? Ledesma, sinunod niya. Dami niya mga sinunod na sinabi ko sa kanya. Pero ito na lang po isa, yung hirit ko pustiso. Pwede ba, Dr. Mercado? Sir, pag-aaral. Pag-aaralan naman. Meron na ho kasing dental packages. Pero yun pong affiliation ng mga dentist ongoing pa po. Kasi kailangan pong ma-accredit din yung mga providers. Meron na ho dun sa Philippine Dental Association din po kaming kausap. So, Bakit daw kailangan ng affiliation? kasi po may kontrata po sa pagitan po ng PhilHealth bilang nagbabayad at saka po Then- meron then- din Na-implement yun na ba yun? Yung para mag-invite ng mga dentist na magkaroon ng affiliations yes po. sa inyo? Yes po. So ilan na po ang nag-submit? Of course, lahat ng dentist yan magsasabi ng oo. Kasi dagdag income. Mr. Chair, si Yusek. Mr. Chair, if I may share also, when I came into DOH, wala pong accreditation or how do you call it? Accreditation ang mga dental facilities. So hindi po sila makaka-claim sa PhilHealth because it is public funds that we will be dispersing. So when I came in, although that's part of the UHC law, Section 27, if I am not mistaken, na kailangan lahat ng health facility should be regulated to meet up with the standards. So ngayon po, the AO is upcoming. Final revisions na lang daw po. And then, it's not under my cluster po kasi. So, Wala, teka mama, bago ko makalimutan. Di ba, meron na kayong dental package, libre. So, ibig sabihin, marami na affiliated na mga dentist. all DOH hospitals po that has their dental division is accredited already. O kaya Mr. nga, Chair. so Opo. yung mga accredited na hospital na under DOH, then magbigay ng libreng pustiso para doon na pupunta yung mga taong walang ngipin na gusto magpapustiso ng libre. Kaysa naman hintayin natin sa pagputi ng uwak bago kayo mag-complete yung affiliation. Yes. Mr. Chair, I am willing to work well with PhilHealth as one of the people who will do the guidelines regarding pustiso and other dental packages po, Mr. Chair. Kailan po kaya yun? Yusek? I'll just be waiting for the advice of the good PCEO. Ako po, I'm really willing to help out on Thank this. Kasi po yung dental benefit package na yan po ay isa po yan talaga sa aking pinush last year as Yes. one of We did the that, practitioners of the dental profession. So, baka naman yung sa pustiso mo, mapabilis natin. Baka sa susunod na hearing ni Chairman Senator Bongo, meron na kayo maibalita sa amin na meron ng binibigyan ng libre pustiso sa mga accredited Actually, Yusek Chong is a dental clinics sa DOH. dentist. Isa po siya sa nag-suggest along with Senator Tulfo during the time of Ledesma. PCEO Emmanuel Ledesma. At na-implement po ng ating doktor, very competent PCEO president po natin. He's a doctor, Senator Rafi. And I'm sure pag-aralan niyo po ito na sana po totoo po yun, no? Mapakinabangan rin po ng mga kababayan natin. Dahil napaka-importante po itong dental. So sa ngayon, pwedeng i-explain niyo po sa mga kababayan natin ano bang pwede nilang ma-avail ngayon dito sa dental benefit package. Speaking of postiso, may lumapit po sa akin sa Cebu 2 years ago, humingi ng postiso. Hindi naman po siya kasama sa mga package. Napilitan po ako na maghanap po ng dentista doon sa Cebu dahil napangakuan ko po. So sana po ma-consider niyo po ito na mapag-aralan na masama. Not only check-up, but itong mga pasta. Kasama ba ang pasta ngayon? Hindi po. So, ba't hindi natin isama yung pasta? Yeah. Actually, Mr. Chair, nung unang nag-meet kami and moving forward po kami, ang next namin is the restorative. And then yung restorative po yun yung pasta, tapos susunod po natin yung dentures, kahit full dentures or partial dentures. So ibig sabihin hindi lang po yung full dentures ang makakasama doon sa package.
hindi pa lang po kami ulit nakakapag-meet nung group who initiated because we formed a TWG with regards to the dental packages po, Mr. Chair. So maybe next week we will convene the soonest time possible po, Mr. Chair. Salamat. Totoo po yun. Malaking bagay po yun. Magiging legacy nyo po yun sa ating mga Just like you said, Mr. Chair, sa office ko, sa Action Center ko, almost every week may pupunta roon ng mga humingi ng tulong sa pustiso. And there are times na even if they don't ask for it, nakikita ko habang humingi ng tulong, walang ngipin. Kaya nandun yung wala silang self-confidence. Kaawa-awa. Tapos nabubuli, tinatawag silang bungal, tinutukso. At ang pinakamasaklap dyan, hindi sila nakahanap ng trabaho, Mr. Chair. Sinong tatanggap? Especially kung ikaw security guard, kung ikaw ay mag-apply sales lady, hindi ka matatanggap sa work. Hindi naman nila kaya dahil wala silang pera. Wala nga silang perang pang NBI clearance, yung pa kayong pustiso. So dapat mag-umpis sa pustiso yon. Magkaroon ng self-confidence yung tao. So, Yusek Chong, mapapangako niyo ba by the end of this year, meron tayong dental package na libre na yung dentures? With the help of PhilHealth, Mr. Chair, we will be working on it the soonest time possible, Mr. Chair. How about you, Dr. Mercado? May papangako, may commit mo by the end of this year? Meron ng libreng dentures para sa mga mahirap nating kababayan? Yes, sir. Babalangkasin po namin yung alatuntunin ni Yusek Chong. Perfect. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Tatandaan namin yan dahil isa yan sa ating pinaglalaban talaga itong dental benefit package. At malaking tulong yon kung pati yung pasta or pustiso ay inyong masasama. Hopefully, sana po masama nyo. And anyway, ito pong sa coverage ng optometric services and devices. We commend the approval of the optometric benefit packages, no, for 0 to 15 years old, which covers excuse me, comprehensive vision assessments, prescription eyeglasses, including frames and lenses, and follow-up consultations. Kaya Senator Raffy Tulfo, meron po siyang concern about the overtime ng mga nurses, no? Masasagot rin po ng ating DOH yan sa ngayon. Thank you very much, Mr. Chair. Yung sa overtime pay, ang issue ko muna dito, Secretary Herbosa, kasi nagreklamo sa akin yung mga nurses, particular na sa mga public hospitals, yung kanilang OT sa halip na bayaran sila ng cash, kino-convert na lang daw sa paid day off. Tama ba yun? That is correct. Yeah. Pero ang gusto kasi mga nurses, dapat may convert yun sa cash. Kasi nga po, sa Magna Carta of Public Health Workers, sa Section 16, sinasabi dito, overtime work where the exigence of the service so requires any public health worker may be required to render service beyond the normal 8 hours a day. Such workers shall be paid an additional compensation in accordance with existing laws and prevailing practices. Siguro I can explain, no? Hospital workers work in shifts. 8-hour shifts, 12-hour shifts, 24-hour shifts. So, ang doctors walang overtime because they work 24-hour shifts. Ang nurses, 8-hour shifts po yan. And the 8-hour shifts, what happens is, if they have to do a double shift, what is done is, that shift is paid as an extra day off. And this is what is recommended by the Department of Budget and Management because Sorry, hindi sir. siya Sir, extra excuse me. overtime. Kanina pa ako pasyente, nag-antay rito na matagal. Let me speak naman. Pasingit ako, mamaya may session na kami. Ang sinasabi ng mga nurses, they work more than 8 hours. Some of them nagwo-work hanggang 10, 11 hours. I talk to them. I have to know kasi ang workload ng nurses is 8-hour shifts. I know, And then- I know, pero ang sabi nga ng mga nurses, kausap ko, lumalang pa sila ng 8-hour shift sa isang shift. Then Lumalang it's pa sila ng another 8 shift. hours. If No, they cross to another shift, that means they have covered the shift of someone who was absent. that's So the that is reason. the shift. That is an extra shift. Mr. Secretary,
That's the reason they said overtime pay na dapat kami. Tumawag sa akin yung mga nurses, nagreklamo sila. Because ang gusto nila, yung OT nila mabayaran ng cash. Hindi pwede ma-convert sa paid day off. And nandiyan yung section 16 eh. Oh, tingnan mo, section 16, basahin mo. Government po, we depend on what the DBM will allot the government hospitals the budget. That's the reason So- why nandito yung DBM. Mag-usap kayo ng DBM, tingnan nyo, pag-aral nyo. Kasi merong circular ng CSC at DBM. Dito, sumingit yung sinasabing compensation time off. But ang gusto ng maraming nurses, bayaran sila sa overtime versus i-convert na lang sa day off. Paid day off. Pagbigyan natin yung request ng mga nurses, mga frontliners sila, di ba? Panambagit natin, importante sila, mga frontliners sila. O, ba't natin sila pakinggan? Yes, Di Senator. mag-usap kayo ng DBM, kayo sa DOH, sa CSC, para yung kahilingan ng mga nurses ng kanilang overtime ay babayaran. That's the reason bakit marami mga nurses pupunta na sa abroad dahil maliit na ang sweldo, pati OT nila hindi binabayaran. So what does these nurses do? They go to abroad. They go to US, Canada, Dubai. Now, do something about that, sir. Kausapin mo si CSC, kausapin mo yung DBM. Yes, It's Senator. easy for you to say because hindi naman ikaw nag-overtime eh. Yes, Senator. Thank you. Now, second, last but not the least, Senator Bongo, meron lang po kong slides pakita. Sa San Lazaro Hospital, actually, ang purpose ng visit ko is para sa mga nurses. And then, while I was already there, so nakita ko to, hindi ko pwedeng palampasin. Yung construction na yan, ang tagal-tagal na ano nangyari. And we're talking about by the hundreds of millions. Nakatiwangwang dyan, hindi matapos-tapos. Sir, Andito po yung ating medical center chief ng San Lazaro. Hindi ko po alam ang detalya ng yes, sir. pag-attend. Sir, if I may po, sir, this is a two-phase infrastructure project po, sir. The first phase was design and build. And because of COVID po, sir, it extended until 2022. It was first awarded in 2018 po, sir. 2018 it was awarded. Yes, po, Kailan sir. ba Correct, nag-umpisa sir. yung COVID? Sir, around 2019, 2022 po, sir. Okay, 2022. In the middle of 2022 hanggang 2025, bakit niyo tinuluyan? You told me the last time I talked to you ay Yes, po, dahil sir. pumalpak yung contractor dahil hindi maganda yung foundation. In the first place, bakit nakalusot yung contractor? Bakit sa Bids and Awards Committee, doon pa lamang dapat na-screen nyo na yung contractor? Yes po, sir. There is a misnomer with the foundation po, sir, because this is a design and build. It is a combined footing foundation design po, sir, ang ginawa. So how do you fix it now? Sir, I asked for a third party now with the DOH to mediate between the two contractors. The first contractor who did the first phase 1 and the second contractor who won the phase 2 po, sir. Okay, so kailan matatapos yan? So ibig sabihin, mali yung foundation. So ibig sabihin, hukain ulit yan. Maglalagay ka ng bagong foundation. Sir, I made a wrong statement. It was only an allegation by the second contractor that the foundation is wrong. But this is a design and build contract, sir. So the design and build, it was approved on the first. Wait a po, minute. sir. So allegation na naman ng second contractor Yes, na sir. mayroong problema sa foundation. Yes, sir. Correct po, sir. So kung mayroong problema sa foundation, bakit di matuloy-tuloy yung construction? Sir, Because yun yung binigay na reason sa inyo ng Yes, contractor sir. 2. Correct Kaya nga po, nyo sir. kinancel yung kontrata ng contractor 1. Sir, the contractor 1 is almost complete also po, sir. So I'm trying to bring contractor 1 and contractor 2 97% together, sir. finish? No, it's not 97. Pakita mo ang construction. Pakita nga natin. Paano naging 97% yan? Paano naging 97% yan? No, sir. The phase 1, sir, is almost complete, sir. It's the phase 2. No, that let's is talk the about problem. this one. Sir, the phase 2 is worth 126 million. That is already the second contractor po, sir. O kaya nga, it started 2018, right? Yes, sir. The second phase, sir, was Okay. awarded last Hindi, I'm talking about the 2022. building. Yes, sir. Correct, sir.
So bakit hindi pa matapos-tapos? Sir, I need to bring both contractors together po, sir, to agree on the foundation, sir. That is the reason why, sir, I'm also asking a third party, the DOH, to mediate between the two contractors po, sir. Pero alam mo naman na importante yung foundation. Yes Dr. po, sir. Suplico. So hindi nyo basta-basta nang iguguhin, sabi mo, ay nagkamali yung second contractor, okay pala yung foundation. No, you should get an expert, Yes, an sir. engineer, Correct, sir. na para talaga i-determine, third-party engineer, kung talagang totoo yung sinasabi ni second contractor na hindi tama yung foundation, and then all of a sudden, babawiin niya na, ay tama palang foundation, nagdidili-dali siya. Yes, sir. Correct po, sir. And then also, please naman, tapusin na yan. Yes, sir. Nakatiwang mo yan, binulong sa akin ng mga tao nandun, habang nandun ako, kinakausap ko yung mga empleyado, sabi sir, puntahan niyo yung may corruption dun sa building na pinapatayo. Dalawa yan eh. Yun Yes, lang sir. yung Correct, sa akin, sir, para makarating kay sa butihing sekretary ninyong si Secretary Herbosa na umayos-ayos naman kayo, alagaan yung pera ng bayan. Okay? Yes, Thank you, po, Mr. sir. Chair. Thank you po, sir. Salamat. Tama po si Senator Raffy kanina. Kung mas mataas yung inyong coverage sa mga pasyente, hindi na sila kailangan makaawa pang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. For example po, yung Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Hindi naman siya may sariling pondo, hindi po. Ang Malasakit Center is a one-stop shop. Kumbaga, sa isang kwarto, andyan po yung PhilHealth, andyan po si DOH, andyan po si DSWD, andyan po si PCSO. Mag-aambag-ambag lang po sila para tumulong sa hospital billing ng pasyente. Pero kung mataas yung coverage at na-cover mismo ni PhilHealth yung hospital billing, hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa mga politiko at humingi ng guarantee letter. Kung covered po ng PhilHealth yung kanilang pagpapa-hospital. So napakahalaga po ng PhilHealth dito. Sa totoo lang, wala talaga kayong excess funds. Kasi kung ginamit nyo po ang inyong pondo, itaasan yung coverage, increase case rates, expand benefit packages, mas mababawasan yung problema ng mga pasyente. And Senator Raffy is right na dapat taasan nyo pa yung coverage na hindi na nila kailangan magmakaawa dahil karapatan po yan ng bawat Pilipino. At sa totoo lang, napakalayo pa natin. Totoo yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga nagko-comment na ang layo pa nga natin sa full implementation ng universal healthcare. Nakakaingit po sa ibang bansa, doon libre. Tayo, hindi libre dito lahat. Kailangan mo magmakaawa. Pera natin yan, pera ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa mabilis na paraan. Magtulungan po tayo dito. Whether dumaan kayo sa Malasakit Center, karapatan nyo naman po yan. Batas naman po yan. Karapatan nyo yan. Or hindi kayo dumaan, diretso na kayo. May mga hospital naman na walang Malasakit Center. Kung taasan nyo lang po ang inyong PhilHealth coverage, increase case rates, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan. Kukunti lang naman ang may Malasakit Center na hospital. That is 167. Ilan bang hospital natin sa buong Pilipinas? Libo-libo. Kung tinaasan ng coverage ng PhilHealth, mas kampante tayo, yung mga mahirap nating kababayan, magpa-check up at magpa-hospital. Ilang buhay ang masasalbar ninyo. Dapat po'y talagang napakahalaga po rito. Lalong-lalo na po ang PhilHealth at ang DOH to work together. Napaka-importante po nito. At nandito po ang ating principal sponsor ng Universal Healthcare Law na ang layunin po niya ay talagang mapaibsan, no? Mabawasan yung problema ng kababayan nating mahirap yung mga pasyente po. At magiging malaking parte po ang PhilHealth dyan sa mga susunod pang taon. Kaya kami bilang mambabatas, sinusuportahan po namin ng PhilHealth dito. We support you, we support your budget para gamitin niyo po sa tama at mapakinabangan po ng mga pasyente. From the DLG? Okay, meron ba? Kasi mas maganda yung approach na i-vaccinate natin yung mga pets. Base po sa data, parang more than 50% ng mga nakakagat
at nagpapa-injection ng anti-rabies vaccine ay mga pets. And then, a little more than half of that, you must stray dogs. So dapat, yung LGU, alam ko nabigyan ng budget yan o may sariling budget yung LGU, nagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets ng mga mahirap nating kababayan. O nagbibigay ng anti-rabies vaccines doon sa mga stray dogs or kunin yung stray dogs, i-vaccinate, and then yung pwede pang pwedeng ampunin, hindi, paampon. Nobody from DLG nandito? May taga DLG? Kasi nga sabi ni Mr. Chair, totoo nga alarming na itong rabies. In fact, like I said, I think last week, galing ako sa San Lazaro Hospital, and natutuwa naman ako dahil meron silang sistemang nakalatag kung paano nila tugunan yung pila by the hundreds. Mr. Chair, 800 to 1,200 on a regular day ang napapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro. Yes, Mr. Chair. Good. Andiyan ka pala, kanina ka pa. Sabi ko, DLG, hindi ka umiimik. Kung hindi pa binigay sa akin. Apologies, Mr. Chair. Yes po, regarding po sa query niyo po, meron naman pong allocation. Pwede po mag-allocate yung mga LGUs para sa procurement po ng vaccines. Kaya nga, allocate. Pero ang tanong ko, na-implement ba yon na nagbibigay ang LGU? Kasi alam ko yung Bureau of Animal Industry, yung Bureau of Department of Agriculture, nagbibigay ng budget sa LGU para sa anti-rabies vaccine sa mga animals, sa mga pusa at aso. Na-implement ba yon? Okay po. With respect to that po, Mr. Chair, if the committee, honorable committee so desires po, we will submit po yung consolidated report po from the concerned bureau para po makapagsabi po kami sa makapag-comply po kami dun sa query niyo po regarding implementation po. Pero hindi mo ba alam kung meron bang programa ang bawat LGU sa buong Pilipinas para dun sa pagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets, pusa at aso? Kasi may budget yan eh. Yes po. Galing sa Department of Agriculture. So far po, the DLG po has issued circulars regarding the implementation of Anti-Rabies Act po. With respect po dun sa specific programs po ng LGUs, i-coordinate po namin sa Concerned Bureau po para po malaman kung sino po yung mga compliant na LGUs dun sa provisions po ng Anti-Rabies Act. So hindi niyo po alam kung sinong compliant at sinong hindi? So far po, i-coordinate pa lang po namin kasi last night lang po kami naka-receive ng invitation, but rest assured po, Mr. Chair, na... So hindi niyo po alam? Alarming na nga po itong rabies sabi nga ni Mr. Chair. So hindi mo pa alam. So far, pag-uusapan natin yung rabies. Kaya nga pinatawag ka rito. Sa reason ba't ka nandito? Para magbigay ka sa akin ng tamang sagot para malaman ng lahat na meron palang anti-rabies vaccine para sa mga animals na libre. At ito yung mga lugar na compliant. Okay. At hindi mo alam. So far sa legal po, hindi po namin alam. Sa implementation side na po ito, Mr. Chair. So, but rest assured po, magsasubmit po kami ng report po from the Concerned Bureau. I-require po namin na mabigyan kami ng report po. Ayun, magbibigyan na siya ng report. Yes, actually, this is an unofficial. Medyo malabo pa siya, Mr. Chair. Pero mag-submit po kami ng... Kahit na malabo, magbasa ka okay po. Konti. Ano meron dyan? So far, wala... Para may pakinabang ka naman. Okay. So, Mr. Chair, isa table lang po kasi so far di namin alam kung paano i-interpret tong table nito, but as I can see po, okay, nakikita po sa consolidated report po na to na lahat po ng regions na nakalagay kung ilan yung mga nabakunahan na, tsaka yung mga number of recorded human incidents of rabies po. Hindi human, animal ang ibig. Animal, sorry. Yeah. My apologies, Mr. Chair. But yun po, nandito po yung mga data
regarding po sa mga Pakicheck, recorded. sir, ayaw na kitang pahirapan. Pakicheck na lamang po kung compliant ba ang lahat ng mga taga-LGU doon Yes po. sa pagbibigay ng free anti-rabies vaccine sa mga So, cats and dogs. yes po, Mr. Chair, compliant naman po. As of March 2025 po, I see that around 400K po yung total na nabakunahan na po. 400,000 From, yes po, 400,000 po. nationwide. Yes po, yes po, sir. At alam mo ba kung ilan ng pets, aso't pusa sa Pilipinas? Wala po. Millions. Yes po, yes So, po. ang layo masyado. Baka pwedeng taas-taasan niyo pa po siguro Okay po. yung compliance Sige po. nitong mga taga-LGU. Okay po. Dapat may gagawin po kayo monitoring and then siguro makipag-coordinate din kayo sa Bureau of Animal Industry kasi doon ang gagaling pondo. Kung nagagamit man tama Yes yung pondo, baka hindi. Baka nabubulsa na lang po. Apa. Okay? Yes po. Rest assured po, Mr. Chair. Thank you po. sir. Thank you, Mr. Chair. Okay po. Sa PCSO, no? You have only 40 out of 167 malasakit centers lang po ang may PCSO personnel. Since sinabi niyo po ito last year during our hearing or earlier this year na mag-hire po kayo ng mga plantilla to man the sa mga malasakit centers. It's mandated by law na meron pong personnel doon sa mga malasakit centers from PCSO. Kumusta na po ito? Kasi last year bungi-bungi yung iba dahil walang mga personnel po ng PCSO. At batas naman po ito. It's a one-stop shop. Nasa inyo yung pondo eh. Hindi naman kailangan magmakaawa pang pumunta ng inyong regional offices para humingi ng tulong. Gaya na sinabi ko noon, kaya po napanganak itong malasakit center para hindi na nila kailangan pumila ng madaling araw, magmakaawa sa mga PCSO offices para humingi ng tulong dahil pera naman po ng mga kababayan natin. Ginawa na nga po ng paraan para ilapit natin ang serbisyo sa ating mga kababayan para maglagay kayo ng personnel sa mga malasakit center sa mga ospital. Kumusta na po ito sa ngayon, Sir Arnel Casas? Thank you, Mr. Chair. As of now po, we have proposed po, kasi po plantilla positions po ito, Mr. Chair. This needs approval po ng GCG, DBM, and the Civil Service Commission. So right now po, we are in coordination po with the GCG, Mr. Chair. And we assure you, Mr. Chair, that even kahit kulang-kulang po itong aming yung PCSO medical assistance is available po sa lahat ng malasakit center. Accessible po. Tuloy-tuloy naman po inyong tulong. Tuloy-tuloy po, sir, and we can provide you po yung So can you guarantee the public na meron silang aasahang tulong sa PCSO whether doon mismo sa malasakit centers or i-refer po to the nearest PCSO office? Yes, sir, we can guarantee that and wala po kami tinatanggihan basta galing pong malasakit center, Mr. Chair. Salamat po. Follow up na lang po yung Jao Yusek Chong once again po. Yusek Bravo, yung itong sa HEA, nandito yung mga health workers natin. Pwede makahingi po ng report tungkol dito sa HEA. Going back to, bago ko puntahan yung HEA, Yusek Chong, since wala si Sec Herbosa, inaantay namin ni Senator Raffy. Tuloy-tuloy ho ba yung tulong ninyo? Aside from malasakit centers, tuloy-tuloy ho ba ang inyong tulong sa mga DOH hospitals, provincial hospitals na may malasakit centers? At wala ho ba kayong pinipiling pasyentes since nasa inyong memorandum na walang matatanggihang pasyente, tuloy-tuloy po ang tulong sa programang MAIFIP o MAIP ng DOH, tuloy-tuloy ho ba ito sa ngayon? Mr. Chair, yes po. Tuloy-tuloy po ang pagtulong natin through the program of DOH, Mr. Chair. Kasi meron pong mga ibang hospitals like dyan sa Rizal, no? Casimiro Inaris Hospital, matagal po yung pag-download po ng inyong MAIFIP, no? Sa kanila from regional offices going to the hospitals para naman po mapapakinabangan. Ang problema rito yung delays, ang tagal ng bureaucracy na ito. Ang daming dinadaanan,
nasa gitna na tayo ng taon, nasa Hunyo na tayo, tapos pagdating ng budget hearing, underutilized na naman po ang i-report ninyo. Dapat by now, kung nandito tayo sa Hunyo, dapat almost half na po ang inyong na-disburse at na-utilize by 3/4 ng taon. By September, dapat 75% na, and before matapos yung taon, fully utilized na kayo para pagdating ng budget deliberation ay hindi yung i-report nyo underutilized po kayo. And then aside from that, yung mga pasyente po dapat makinabang, yung mga mahirap nating kababayan. Umikot po kayo sa mga ospital, nagmamakaawa, humingi ng tulong. Tapos ngayon, sobra-sobra yung pondo ninyo. So aside from your promise na walang matatanggihan na pasyente, ang importante rito, mabilis yung tulong. Tayo pong umabot sa kanila, tayo pong tumulong po sa kanila. Ay may mga social worker naman po kayo, may mga medical chief, and I'm sure dyan sa mga malasakit centers ninyo, ang nasusunod naman po dyan ay yung social worker, yung medical chief, kung paano nila i-utilize yung pondo ng DOH doon. Tulong talaga para pa sa mga poor and indigent patients. So, nire-remind ko lang po kayo na sana hindi kayo maging underutilized po. Mr. Chair, actually, in-improve po natin ang process natin ng pagtulong. Kung meron po kasing 3 pages na requirements for the social service, pinaiikli na po natin to. Last week po, nag-meeting ako lahat ng MCCs across the nation. So we are getting best practices para po in 10 minutes makaka-avail na po ang pasyente ng nararapat na tulong from the DOH hospital. Kasi dapat mo naman talaga libre, lalo na po kung OPD. So inaayos po natin. And with regards po doon sa mga CHD na may MOA with the LGU hospitals and private hospitals, pinaayos din po natin kasi ang nangyayari po, hinihintay nilang dumami yung sisingilin nila bago sila mangolekta. So ngayon, ang ating memo is that konti pa lang po yung for reimbursement ng mga private hospitals at LGU hospitals ay mag-collecta na sila sa DOH para po ang CHD ay mag-request sa central office ng request for cash allocation. Para kami naman po ay magre-request din sa DBM ng cash allocation. Kasi ang ginagawa po before, hihintayin po munang maging 5 million. Sa totoo lang po, Mr. Chair, when I check on the documents of a 5 million reimbursement, kasing taas ko po ang 5 million. So how do you expect CHD people to check ng kasing taas ko yung dokumento? Kaya po ngayon, fina-facilitate natin na konti pa lang po maningil na. Kasi hanggang hindi po sila maniningil, hindi rin po kami makaka-request ng cash Ito allocation. yung sa mga private hospitals. Private and LGU hospitals po, Mr. Chair. So liquidation ang Opo, matagal. liquidation po talaga. So tingnan niyo po anong proseso na pwede ninyong mapabilis kasi nag-aantay yung mga pasyente. Hindi makakaantay. Time is of the essence dito. Bawat minuto, bawat segundo ay buhay po ang nakataya dito. I'm sure magagawan nyo naman po ng paraan yan. And, meron po akong narinig na hindi nababayaran na private hospital. So tinigil nila yung kanilang services kahit na may MOA with you. O putol. So paano yung mahingi ng tulong? Kailangan na rin nilang lumabas sa hospital para hindi lumobo yung kanilang hospital billing. Kindly check on that. Mr. Chair, tinutulungan din po natin kasi po iba po yung alam nilang pag-reimburse sa government accounting rules. So pinatutulungan na po natin lahat ng mga private hospitals para po tama at sakto po ang dokumento para hindi naman din po magka-problema yung mga CHD na mag-certify that correct ang lahat ng documents. So talaga po coordination lang ang importante po ngayon, Mr. Chair. And then let me repeat, kindly assure the public po na walang matatanggihan na mga pasyente sa mga government hospitals, sa malasakit centers in line with your memorandum and commitment sa publiko. Tuloy-tuloy ho ba? Yes, Mr. Chair. Tuloy-tuloy po ang tulong natin, Mr. Chair. Salamat, Yusek Chong. Itong HIA na lang po. Sa HIA, meron pang appeal sa ngayon. Nandito yung mga taga-IMOS mga BHW, mga health workers, no? Mga health workers ng IMOS. Nung napasyal po ako doon, nagsisigaw pa rin sila ng HIA, HIA.
So akala ko ah, tapos na itong hiya na to. Na-explain nga ni Yusek Bravo na inganyo nga po sila na appeal na mabayaran po sila. So meron ho bang mga payables pa sa inyo at Yusek Bravo sagot na lang po 'yan. Kayo po unahin natin ang dito sa left at pagkatapos yung sa right. Magandang hapon po, Mr. Senator Bongo and Mr. Senator Raffy Tulfo. Kami po ay galing sa IMUS CDRRMO. Kami po yung mga representative ng IMUS. Bali po, kaya po kami nandito, ilalapit po namin yung mga personnel po namin na hindi po nabayaran due to system error daw po. At ang binigay din po sa aming slot lang po is limitado. Kaya po marami po sa amin ang hindi po nabayaran. Ito po ay nilalapit namin dahil katulad nga po na sinabi ni Senator Bongo, ito po ay pinaghirapan po namin talaga at tinrabaho po namin. Marami po kami i-comply ng mga evidence na kami po ay nagtrabaho, kaya po pinapakiusap po namin sana na mabigyang pansin po ang mga hindi nabayaran sa amin. Actually po, bali 5 na po ang namatay sa amin ang hindi napakinabangan yung benepisyo na to. Yun, no? Salamat po. Dapat na napakinabangan man lang nila yan. Umabot pa sa punto na namatay po yung mga health workers natin na hindi man lang nila napakinabangan yung dapat what is due to them. Let me repeat, services rendered po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Hero po sila ng pandemya, utang na loob po natin sa kanila ang ating buhay sa 2 taon na sila po nakipaglaban po para sa atin. Tayo naman po sana ang tumulong po sa kanila. And then, napapasalamat po ako sa DOH at sa DBM last year. Nabayaran po yung 27 billion. Pero may mga appeals pa rin po talaga. Kung priority po ng gobyerno ating mga health workers, bigyan niyo po ito ng pansin. Not only sa IMUS, kasama rin po sa United Private Hospital Unions of the Philippines. Meron rin po dyan sa Cardinal Santos, kulang pa raw po ng 2 months ang kanilang hiya. At marami pang iba, no? Itong sa BHW, no? Meron? Naga? Meron rin po sa Naga, LGU, mga BHW. At ito pa si Donato Orioste. Online, meron rin po dyan online. Isahin nyo na lang po ang pagsagot at nandito yung in-charge natin ng HIA si Director Napulan. Director ko, Yusek Bravo. Baka masagot nyo na po ito para isang kasagutan lang po. At kung mabigyan nyo po sila ng panibagong pag-asa, ikaw na nga nagsabi na nainganyo sila nung nabayaran. Pero hindi naman po nainganyo na mabayaran dahil utang sa kanila yan eh. Ibig sabihin pinagpawisan, pinaghirapan nila yan. So, due talaga po sa kanila. Baka mabigyan nyo po ng priority. Since you're from DOH at you're from DBM before, mas alam nyo rin po kung paano magawa ng paraan. Kesa unahin yung mga program projects na alam naman natin hindi makikinabang yung mga mahihirap nating kababayan. Baka pwedeng mabigyan po ito ng pansin. Yusek Bravo, para masagot po natin sila. Mr. Chair, Senator Tulfo, good afternoon. Tama po kayo. The last time that we put a deadline on the grant of HEA was 103 billion pesos. At that time, we were short of 27 billion. But through your efforts, we were able to release the 27 billion so that we were able to pay the 103 billion. Unfortunately, Mr. Chair, after the deadline that we set, we still got a request of appeals at saka late submissions of HEA. As of now, Mr. Chair, after sa deadline natin sa 103, ang pending na-receive namin ngayon is umabot na ng 8.1 billion pesos. However, during sa February 7 meeting with the economic managers meeting with DOF, NEDA, DBM, DOH, the economic managers agreed that at that time, February 7, the pending request that we got was 6.8
billion, and they agreed that that 6.8 billion will be included in our budget proposal for 2026, which we did. We submitted our proposal for 2026, including the 6.8 billion HEA request. So it's now in the 2026 budget proposal. However, after the deadline sa 6.8, we still got a lot of appeals and late submissions. Mabot po siya ng 6.8. Initially, there was an agreement with the Department of Health and DBM that any submission or late appeals after the 6.8 billion, if there are no more additional funds to fund those HEA requests, they will request it from COA for money claims. So out of the 8.1 billion, 6.8 was included in the budget proposal. So the balance from 8.1 against 6.8, which is 1.3 billion, will request it sa COA for money claims. However, in the event that our 6.8 billion request for HEA in our budget proposal for 2026 is not approved, the whole amount of 8.1 billion will be claimed as money claims. Paki-explain lang po nitong sinasabi ninyong money claims. Anong pinagkaiba nito kung hindi para maintindihan po nilang lahat? Ang agreement sa DBM at DOH, after the 103 billion, pwede pang tumatanggap ng request at late appeals, but if there are savings or other possible sources of funds, we can include that. That's the reason why we include it in our budget proposal, the 6.8. However, outside the 6.8, money claims na po yun sa COA. So we will request COA for the approval that this amount will be paid, but it will be subject to COA evaluation. Okay. So ibig niyo sabihin itong 6.8, it is included in our budget proposal. Budget proposal for for 2026. 2026. You mean to say walang mababayaran sa 2025 sa ngayon? How about your savings na ginawa ninyo ng 2024? Wala na po kaming savings, Mr. Walang Chair. savings ang DOH. Wala na po. Wala kayong savings. Bakit sabi ni Sec Ted na meron kayong isinusoling funds pag hindi nagagamit kung wala kayong savings? Hindi po nag-lapse appropriations po yun. So hindi pwedeng gamitin Hindi yun? po yun pwedeng gamitin. So These are really new appropriations. Kung nagawa nyo ng paraan ng 2024 through the programs o yung Mr. Chair, sagip. yung 27 billion, kinuha po natin part yun sa 89 billion taken from PhilHealth. That's the reason why we're able to fund. Taken from PhilHealth, but it was pulled. 89.9 billion. Directly. No, I mean, it was pulled na. Binalik muna sa National Treasury. Doon sila kumuha. Hindi po, when they pulled it out, I requested DOF to pay. To give priority. To give priority to health, to all give, the health. Kasi hindi naman napunta sa health emergency allowances yung binalik ng PhilHealth eh. It was pulled first and then it was distributed. Naging priority po yung HEA dahil nag-ingay po tayo dito sa Senado dahil nakakaya naman na hindi nyo unahing bayaran yung mga health emergency allowances kaysa dun sa mga ibang proyekto sa totoo lang po. So nabigyan ng prioridad. Kung nagawa niya na po ng prioridad noong 2024, bakit hindi nyo po gawa ng paraan ngayong 2025? Halimbawa, yung sagip, hindi ba pwede? Since you're from DBM before Yusek Bravo. I cannot answer for the sagip. So sa DBM, pwede nyo bang gawa ng paraan yan? Is it possible? Is it legally possible? Good afternoon po, Mr. Chair. We agree naman po with DOH that they included it in their 2026 proposal. For 2025 po kasi, we don't have, unlike po noong 2024, we have a program, actually unprogrammed appropriation specifically for HEA. Ngayon for 2025, we do not have that line item po under the... Yung sagip na tinatawag nila. The sagip po can maybe top for social projects including nga po itong HEA. However po, subject pa rin po ito sa excess income. So, ibig sabihin, kung meron nga excess income,
Possible, legally possible. May possibility So po. depende na po sa priority ng Yes, DBM. yes, sir. So I'm appealing once again sa DBM. Maybe in the next hearing, kung baka pwede nyo magawa ng paraan ito, kung may excess funds kayo, excess collection, baka naman maawa naman tayo sa mga health workers natin. Kahit na appeals po ito, still services rendered po ito. Next is ito pong sa budget na masama nyo. Can you assure the health workers na masama nyo sa inyong budget proposal for 2026 kung hindi nila masasagip sa sagip program ng DBM? Can you assure the health workers na masasama nyo po sa inyong budget proposal? Yes, Mr. Chair. In our submission to DBM for 2026, the 6.8 billion HEA is already included in our budget proposal. 6.8. Yes. So, ito yung isasama ninyo. Kasi nagkaroon kayo ng cut-off. Yes. Health workers, ma'am, sir, kontento na kayo sa sagot ng DOH. Wala naman, kami rito is nakikiusap, nagmamakaawa na sana mapagbigyan po ng Executive Department ng DBM, ng DOH itong apilar ninyo. But gaya ng sinabi ko, you have this committee, you have an avenue to speak para sa inyong mga hinaing at hindi po ako titigil para sa inyo. Mr. Chair, the excess funds or appropriations will be coming from the Bureau of Treasury. The one who will determine. Treasury. Deputy, nandito na po, Deputy Treasurer. Kumusta po? Nasa gitna na tayo ng ating taon. So, kumusta po inyong collection? Ano yung projected ninyo? Meron bang excess funds sa inyong magiging collection? At posible ho ba maging basihan po ito ng SAGIP program? Kumusta po? Mr. Chair, if I may. So what we can see is still unofficial, but I think we're looking at yung mga potential non-tax collections gaya ng mga dividendo, and at least from the initial records baka meron naman. No, I cannot speak to the specific amounts kasi hindi pa po finalized, pero meron naman po. And of course, kung saan po magagamit, kung pangtapal po sa deficit or sa program or kung saan mang priority shortfalls ni ng other revenue targets, it will be yung aming economic managers po, sina secretaries of DOF, DBM, NEDA, and of course the economic managers po. Pero to answer, the quick answer po, Mr. Chair, is at least mukhang meron naman so far based on So, our there is a possibility. Yes po. Salamat. So sa mga health workers, wala kayong tanong? Mr. Since nakasalalay po sa executive yung ating inyong appeal, no? Yes po, Mr. Chair. Magandang hapon po, no? Hearing all of that sa mga nabanggit ni Yusek Bravo. And alam naman po namin during the last hearing pa noong February 12 na hindi nga po napondohan yung HEA for this year. And masama po yung loob pa rin namin, fresh pa, na nabito nga yung dapat allocation po sa amin. And una po sa lahat, Senator, magandang hapon po sa inyong lahat. Tanggapin po ninyo yung pagbati namin sa pagkapanalo nyo sa election nung May 12. And alam po namin na maraming mga healthcare workers ang naging bahagi para may boto ko yun. At maraming natutuwa na nagkaroon po kayo ng panibagong mandato kasi alam po namin na kayo po talaga yung makakatulong sa amin na tumututok lalong-lalo na po dito sa HEA. Marami po kaming mga gustong isulong po sana. As much possible, gusto na po naming mag-move on pa sa HEA. Ano po? Gusto naming magsulong na ng mga batas po na makakatulong po sa kalagayan po naming mga healthcare workers, kagaya ng institutionalization of hazard pay, yun pong Magna Carta for private hospital workers, as well as yung new Philippine Nursing Act or any acts that will uplift the conditions of allied health professionals in the country. Pero dahil po dito, kahit anong namin, mas maingay pa rin po yung issue tungkol sa HEA, ano po. Ngayon po,
gaya nga nung sabi ko kanina na fresh pa yung pagkakabito ng allocation po dapat namin yung 2020, ngayong 2025. Sana po sa lahat ng mababatas, sana ngayon, lalong-lalo na po ngayon, malapit na yung deliberation ng 2026 budget. Sana naman po sa lahat ng nakikinig na i-prioritize na po yung pagbayad ng health emergency allowance po namin kasi napakatagal na. And sana maramdaman po namin sa mga mambabatas na ang mga healthcare workers, lalo mga workers sa pangkalahatan ay importante at ma-feel naman po namin yung importansya namin bilang mga contribution namin sa ating bansa. And sana magamit po yung mandato ng mga babatas at na maging puspusan ng trabaho upang mapabuti ang aming hanay. Napakaikli po ng 3 taon para mapatunayan na karapat-dapat po ang bawat botong nakamit. Nakabantay po kami lalo na ngayon, malapit na po ang deliberasyon ng budget para sa 2026. Hindi po namin nakakalimutan na nabito po ang pondo para sa amin pero napondohan yung 132 billion na ayuda programs. Kikilalanin po namin ang mga mabatas na harang sa pondo na dapat para sa HEA. Mas magiging aktibo po ang aming grupo, lalong-lalo na ngayon at nabigyan po ng isang upuan sa Kongreso ang Kamanggagawa Party List which we are affiliated po. Harinaway maging katuwang po ninyo ang Kamanggagawa para maipasa ang mga batas na ninanais namin para sa aming hanay. Lalo na ngayon na patuloy ang panggigipit sa mga healthcare workers, lalo na sa mga natatatag po namin ng mga union sa mga private hospitals. And kahit nagpasya na po yung majority ng mga private hospital na mga workers sa mga private hospitals na yon, ay patuloy po silang ginigipit ng mga hospital owners. And lalo mabanggit ko na lang din po yung mga outsourced personnel na nagtatrabaho sa isang hospital na 20 years na pong nagtatrabaho doon doing the same job. Pero wala po talagang katarungan na makukuha mga outsourced personnel na yon. Biruin nyo, 20 years na ninilbihan pero hindi po nila nakakamit yung full benefits ng isang regular na empleyado. Ayun. Para po sa DOH at DBM, ipaglaban naman po ninyo kami. Muli po, nananatili ang banta sa kalusugan ng lahat ng Pilipino. Kami pa din ay magiging kakampi ninyo oras na maulit ang bungungot na dala ng COVID. Ibigay po ninyo yung aming HEA, hindi po sapat ang awa at papuri. Agarang solusyon po ang aming hangad. Kami po ng mga healthcare workers ay lumalaban ng patas sa buhay. Konting hayahay lamang po ang bigay ng HEA. We hope and believe that the emergence of Cardinal Robert Prevost as Pope Leo will bode well for the workers. Being the 14th of his name and namesake of the one who published the encyclical Rerum Novarum in 1891, it comes with utmost anticipation and prayer that this may signify the total fulfillment of the encyclical that will in turn give a deeper appreciation to the contributions of workers in the society. We will appeal to everyone, to the compassion of everyone to please make it happen. Maraming salamat po. Asahan nyo po, kasamahan nyo sa Kongreso na isusulong ko po ang kapakanan ng ating mga health workers, lalong-lalo na po yung mga maliliit nating mga health workers. Asahan nyo po, you have this committee, yung opisina ko po, to listen to your suggestions, mga hinaing ninyo. Kaisa nyo po ako dyan, lalong-lalo na po sa mga maliliit na manggagawa. At asahan po natin yung pinangako ni Yusek Bravo, including Sec Ted Herbosa, Sec Ted, yung sa nabanggit kanina na isama nyo po sa inyong budget proposal yung 6.8 billion along with DBM sa treasury. So ulitin ko lang, ang priority natin, kung meron kayong excess funds, baka magawa nyo ng paraan legally, unahin nyo na po 2025 kung kaya. But siguraduhin nyo lang po, Yusek Bravo, Sec Ted Herbosa, na masama nyo po sa inyong budget proposal. Nasabi nyo na po kanina. Tama, Sec Ted, kasama po ito 6.8 billion sa inyong budget proposal. Itong HEA for 2026. At pupunta po ako kay Senator Raffy Tulfo. Meron po siyang concern about overtime ng mga nurses, no? Masasagot rin po ng ating DOH yan.